Ikakasal po namin ito ni Jake. Gusto kong sa ancestral home namin sa probinsya gaganapin yung kasal. Malaki kasi yung bahay at may malaking bakuran. Sabi ko, makakatipid kami kung doon na lang gaganapin yung kasal. May ilang buwan pa naman bago yung kasal, kaya may oras pa kami para pagandahin yung bahay. Isa pa, hindi naman kami mayaman, kaya kung makakatipid kami gagawin namin. May isang problema lang, may malapit na puno sa bahay namin. Isa itong lumang puno na may mga kwento tungkol sa mga nilalang na nakatira roon. Sabi nila, may mga duwende at kapre raw na nakatira sa puno. Marami na rin daw ang nakakita sa mga ito. Nung bata pa ako ay nakarinig na rin ako ng mga tawa na nagmumula sa puno. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ayoko kasing matakot. Si Jake kasi hindi talaga naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanya sa Maynila, walang mga duwende at kapre. Mga kwento lang daw yon na pangtakot sa mga bata. Isang araw habang nag-aayos kami para sa kasal ay nakarinig kami ng malakas na tawa na nagmumula sa puno. Natakot ako pero si Jake ay hindi. Nagalit pa siya at sinigawan yung tumatawa. Sabi niya kung sino man daw yung tumatawa ay lumabas na. Sa halip na tawa ay nakarinig kami ng malakas na yabag. Sabi ko kay Jake, pumasok na kami sa bahay. Kumunot yung noo niya at tinanong ako kung bakit. Sabi ko, hindi pa niya naririnig yung mga yabag? Sabi niya, wala naman daw siyang naririnig. Doon ako kinabahan. Baka ako lang yung nakakarinig ng mga yabag. Pumasok kami sa bahay. Nakita kong nanginginig si Jake. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya bigla raw kasing lumamig sa labas. Doon ko naisip na baka nakaramdam din siya sa presensya ng kapre. Kinagabihan, nagkwento sa akin si Jake. Habang daw nasa labas kami kanina, ay may nakita siyang lalaki na nakatayo sa tabi ng puno. Hindi raw niya ito pinansin dahil akala niya ay isa sa mga kapitbahay namin. Pero nung tumingin daw siya sa lalaki, ay nakita niyang kulay berde ang mga mata nito. Nung oras na yon, ay nakarinig kami ng yabag. Tinanong ko si Jake kung narinig niya rin ba. Sabi niya, oo. Natakot daw siya dahil naisip niya na baka yung lalaking may berdeng mata ang may gawa noon. Kaya nagaya na rin siyang pumasok sa bahay. Sabi ko kay Jake na baka yung kapre ang nakita niya. Nagulat siya at tinanong ako kung bakit hindi ko raw sinabi sa kanya. Sabi ko, hindi naman kasi siya naniniwala sa mga ganon. Sabi niya, hindi na raw siya magagalit kung sasabihin ko sa kanya ang totoo. Kaya, sinabi ko na rin sa kanya yung mga tawa na narinig ko. Nagdesisyon ako na lagyan ng asin ang paligid ng bahay. Sabi ko kay Jake, proteksyon na rin yun para sa amin dahil baka mamaya ay hindi lang kapre ang makakita sa kanya. Pumayag naman siya. Kinabukasan ay sinabi ko kay Jake na sa gabi ko na lang lalagyan ng asin yung paligid ng bahay para hindi makita ng mga kapitbahay namin. Baka kasi isipin nila na may pinapalayas kami sa bahay. Hinayaan na lang ako ni Jake. Sabi niya, kung ano man daw ang makakapagpanatag ng loob ko ay gawin ko na lang. Nung gabing yon ay nagdasal muna ako bago lumabas ng bahay. Hawak ko yung malaking bote ng asin at nilagyan ko ng asin yung buong paligid ng bahay. Pagkatapos ay pumasok na ako. Nakita ko si Jake na hawak yung lumang singsing na nakita niya sa likod ng aparador. Sabi niya, nakita lang daw niya yun kanina. Tapos may nakaukit daw na puno sa loob ng singsing. Parang may kinalaman ito sa puno sa labas, kaya medyo kinilabutan ako. Pinakita niya sa akin yung singsing at napansin ko na may nakaukit nga na puno sa loob. Nung hawakan ko yung singsing ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nagbubulong sa akin. Hindi ko lang maintindihan. Sabi ko kay Jake, ibalik na lang namin yung singsing kung saan niya yun nakita. Pumayag naman siya. Hindi ko alam kung bakit pero natatakot ako sa singsing na yon. Kinabukasan ay kinausap ko yung lola ko tungkol sa mga naririnig ko. Sabi niya, baka raw ako ang nakatakdang makipag-usap sa mga nilalang na nakatira sa puno. Sabi niya,
May mga kamag-anak daw kami na may kakayahang makipag-usap sa mga nilalang, pero hindi raw nila alam kung sino ang susunod na makakakuha ng kakayahang yon. Dahil hindi naman daw yun na ipapasa sa mga anak. Pwedeng sa apo o sa apo sa tuhod. Sabi ko, wala naman akong kakayahan. Nakakarinig lang ako ng mga tawa at yabag. Sabi niya, baka yun pa lang ang simula. Sabi ko kay Lola, ayaw kong makipag-usap sa mga nilalang na yun. Sabi niya, wala naman daw pumipilit sa akin pero mas maganda raw kung makikipagkasundo ako sa mga ito. Para hindi nila ako gambalain. Nung araw ng kasal namin ni Jake ay nakarinig na naman ako ng tawa na nagmumula sa puno. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaan na masira ang araw na yon dahil lang sa mga nilalang na nakatira sa puno. Habang naglalakad ako papunta kay Jake, para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa puno. Nakakarinig ako ng mga bulong at parang lumalakas yung kaba ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga boses, pero hindi ko na lang yun pinansin. Sabi ko sa sarili ko, matatapos din ang lahat ng ito. Nung sabihin ni Jake na mahal niya ako at pakakasalan niya ako, ay nakarinig ako ng malakas na sigaw. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Nung sabihin ko na mahal ko rin si Jake, ay nakarinig na naman ako ng sigaw. Pero hindi ko pa rin yun pinansin. Nung sabihin ng pastor na pwede na kaming maghalikan ay narinig ko na naman yung sigaw. Pero hindi ko pa rin yung pinansin. Naghalikan kami ni Jake at nagpalakpakan ng mga bisita. Pero ako ay nakarinig na naman ng sigaw. Hindi ko na lang yung pinansin. Alam ko na galit yung mga nilalang na nakatira sa puno, pero hindi ko na lang sila pinansin. Sa huli ay nagtagumpay pa rin kami ni Jake na maikasal, kahit na pinipigilan kami ng mga nilalang na nakatira sa puno. Sabi ko kay Jake, hindi ko na lang sila pinansin dahil alam ko na hindi nila ako kayang saktan. Kung kaya nila, ay ginawa na nila yon. Pero hindi nila nagawa. Kaya nagpatuloy lang ako sa kasal natin. Sabi ni Jake, tama raw ang ginawa ko. Pero kung gusto ko raw ay makipagkasundo na lang ako sa mga nilalang na yon para hindi na nila ako gambalain, sabi ko, pag-iisipan ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa rin matanggap na may ganitong connection ako. Parang ang hirap paniwalaan, pero alam kong totoo. Sa ngayon ay tanggap na namin ni Jake na konektado ako sa mga nilalang na nakatira sa puno. Hindi na kami natatakot dahil alam namin na hindi nila kami kayang saktan. Pero kung dumating ang araw na makikipag-usap sila sa akin, ay tatanggapin ko yon. Dahil alam ko na may responsibilidad ako sa kanila. Kahit nakakatakot, handa akong harapin yon para na rin sa kapayapaan naming lahat. Ang pangalan ko po ay Nestor. Tawagin niyo na lang akong Nes. May ikukwento lang ako sa inyo na karanasan ko sa isang lamay dito sa amin. Baka may mapulot kayong aral sa kwento ko, kaya makinig kayong mabuti. Dito sa amin, kapag may namatayan, ay sa bahay pa rin ginaganap ang lamay. Hindi sa funeral home. May mga funeral home naman dito sa amin. Pero mas gusto pa rin ng mga tao na sa bahay gawin ang lamay. Mas tipid daw kasi. May isang lamay na ginanap dito sa amin sa isang bahay na malapit sa kagubatan. Yung kagubatan na yon ay sinasabing tirahan ng isang mangkukulam. Bata pa lang ako ay takot na ako sa kagubatan na yon. Kasi sabi ni Lolo, doon daw nakatira yung mangkukulam na nagpaparamdam dito sa amin kapag may bagong silang nasanggol. Kaya nga kapag may bagong silang na baby dito sa amin, ay hindi muna pinapakita sa mga tao kasi baka raw matangay ng mangkukulam.
Yung lamay na yon ay naganap noong 2017. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng namatay. Basta ang tawag na lang natin sa kanya ay Aling Nena. Matanda na si Aling Nena nung pumanaw siya dahil sa sakit. Nung lamay niya ay nandoon kami ng mga kaibigan ko. Tawagin na lang natin silang Paul, Ramil at Jomer. Nung gabing yon ay nagkayayaan na maglakad-lakad sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng mga kaibigan ko at gusto nilang pumasok doon. Sabi ko sa kanila na hindi ba nila narinig yung mga kwento tungkol sa mangkukulam na nakatira doon. Sabi nila, wala naman daw silang pinapatunayan sa mga kwento na yon. Kaya naisip ko na baka kaya nila gustong pumasok doon sa kagubatan ay para patunayan na hindi totoo yung mga kwento tungkol sa mangkukulam. Sabi ko, kung gusto nilang patunayan yon ay kumuha sila ng sanga mula sa puno ng balete na nasa gitna ng kagubatan. Kasi sabi ni Lolo, yung puno ng balete na yon ay pag-aari ng mangkukulam, kaya walang nagtatangkang kumuha ng kahit anong bagay mula doon. Akala ko ay hindi nila gagawin. Pero nagtinginan sila sa isa't isa at nagkayayaan na kumuha ng sanga ng balete. Doon na ako nagpaalam na hindi ako sasama. Sabi ko, bahala na kayong tatlo, pero ayokong makasama sa kalokohan nyo. Kinakabahan na nga ako para bang may masamang mangyayari. Pero mapilit sila. Sabi nila saglit lang naman daw kami at hindi naman kami lalayo. Kukuha lang daw sila ng sanga ng balete at lalabas na rin agad. Pumayag ako pero sabi ko sa kanila na kapag may naramdaman akong kakaiba ay tatakbo ako palabas at bahala na sila sa sarili nila. Nung pumasok kami sa kagubatan, para bang may bumalot na kakaibang lamig sa amin. Yung tipong kahit taginit, nanginginig ka pa rin. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Naalala ko yung sabi ni Lolo na yung malamig na hangin daw ay dahil sa presensya ng mangkukulam. Pero hindi ko na sinabi sa kanila. Baka kasi magalit pa sa akin at hindi nila ako paniwalaan. Naglakad pa kami sa loob. Ako ay kinakabahan na at gusto ko nang lumabas. Pero yung tatlo ay nagkukulitan pa rin. Hindi ko na sila pinansin. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit para hindi ako matakot. Mga ilang minuto pa ay nakita na namin yung mga puno na nilagyan ng mga talisman. Yun ang palatandaan na malapit na kami sa gitna ng kagubatan. Doon na ako natakot ng todo. Sabi ko sa kanila na lumabas na kami. Pero sabi ni Paul ay saglit na lang daw at malapit na kami sa puno ng balete. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakita namin yung mga ibon na nakabitin sa mga puno. Mga ibon na walang mga mata na para bang sinadyang tanggalin. Nakakapanindig balahibo talaga, parang gusto ko nang tumakbo pabalik. Doon na ako nakasigurado na totoo ang mga kwento ni Lolo. Nandito nga ang mangkukulam, biglang nagdilim ang paligid. Nagtaka ako kasi wala namang ulan. Pero nagdilim talaga. Sabi ko sa kanila na lumabas na kami. Pero sabi ni Ramil ay saglit na lang at malapit na kami sa puno ng balete. Doon na ako nakarinig ng mga bulong, hindi ko na sila pinansin. Tumakbo ako palabas kahit hindi ko alam kung saan ang daan. Basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Naririnig ko sila Paul na tumatawag sa akin, pero hindi ko na sila pinansin. Tumakbo pa rin ako ng tumakbo. Nadapa ako at nawalan ng malay. Nagising ako sa isang madilim na lugar, parang wala akong makita kahit anong liwanag. Hindi ko alam kung saan ako naroon at ang tanging nararamdaman ko ay takot na takot ako. Tinawag ko yung mga kaibigan ko, pero wala akong narinig na sagot. Naglakad ako ng naglakad, pero hindi ko pa rin mahanap yung daan palabas. Nandoon pa rin ako sa madilim na lugar. Naupo ako sa lupa at nagdasal na lang ng nagdasal. Nung buksan ko yung mga mata ko ay nasa kagubatan na ulit ako. Tumayo ako at tumakbo palabas. Nung makalabas ako ay nakita ko sila Paul na nauna sa akin. Takbo rin sila palabas.
Nagyakapan kami at nagtanungan kung ano ang nangyari. Sabi nila ay tumakbo rin daw sila palabas nung marinig nila yung mga bulong. Nahulog din daw sa lupa at nagising sa isang madilim na lugar. Pare-pareho lang pala kami ng naranasan. Bumalik kami sa lamay at kinuwento sa mga tao ang nangyari sa amin, pero hindi sila naniwala. Sabi nila ay baka raw may mga ligaw na hayop lang sa kagubatan at natakot kami. Pinakita namin yung mga larawan na kuha namin sa cellphone. Bago kasi kami pumasok sa kagubatan, ay nag-selfie muna kami. Sa mga larawan ay makikita na may nakatayo na anino sa likod namin. Pero sa isa sa mga larawan may anino na nakatayo sa likod namin. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim at nung makita ko yon, halos maihi ako sa takot. Grabe, parang totoo talaga yung mga kwento ni Lolo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa amin. Siguro kung hindi kami nakatakbo palabas ay baka kung ano na ang nangyari sa amin. Totoo ang mga mangkukulam, kaya mag-ingat kayo at huwag niyong subukan ang kakayahan nila. Ako po si Lani. May ikukuwento lang ako sa inyong karanasan ko noong nagtrabaho ako sa isang opisina sa isang mataas na gusali. Sekretarya ako noon ng isang boss. Mag-isa lang ako sa apartment na inuupahan ko. Malayo kasi sa amin yung opisina. Kaya, imbes na bumiyahe pa ako ng ilang oras pa uwi sa amin, ay naghanap na lang ako ng matutuluyan malapit sa trabaho. Isang araw, tumawag sa akin ang mama ko. Sabi niya, ilang araw na raw siyang nananaginip na may multo raw sa opisina namin. May mga empleyado raw na nahuhulog sa hagdan. Nakakapanindig balahibo yung sinabi ni mama. Sabi ko sa kanya, wala naman akong nabalita ang may nahulog sa hagdan sa building namin. Sabi ko pa nga, baka naman masyado lang siyang nag-aalala. Sabi niya, mag-ingat na lang daw ako. At baka ako yung nahuhulog sa panaginip niya. Nag-overtime ako sa trabaho. May pinapagawa kasi si boss na kailangan kong tapusin. 11:00 na ng gabi nang makauwi ako. Pagbaba ko sa lobby, nakita ko yung isa sa mga guard na si Tito Nestor. Tiyuhin ko siya. Siya yung nag-refer sa akin sa trabaho. Nung malaman niyang may bakante sa opisina ng pinagtatrabahuhan ko. Nung makita niya ako, sabi niya, samahan ko raw siya sa paglalagay ng asin sa paligid ng gusali. Mahalaga daw yon para hindi makapasok ang mga masasamang elemento. Pumayag ako na sumama sa kanya. Habang naglalakad kami sa paligid ng building, napansin ko na may parte ng linya ng asin na nagalaw. Parang may tumapak o tumawid. Napansin din yon ni Tito Nestor. Sabi niya, tingnan daw namin sa CCTV kung sino ang tumawid sa asin. Pagbalik namin sa lobby, tinignan namin yung CCTV. Nakita namin na may puting anino na tumawid sa linya ng asin. Pero ang nakakapagtaka, imbes na palabas yung anino, ay papasok ito. Ibig sabihin, nasa loob na ng gusali yung anino bago pa man ito tumawid sa linya ng asin. Habang pinapanood namin yung CCTV, narinig namin na may umiiyak mula sa itaas. Nagtitinginan yung mga guard. Sabi nung isa, baka raw may naiwang empleyado sa taas. Sabi ni Tito Nestor, tingnan daw namin. Sumama ako sa kanya. Sabi ko, baka sakaling kilala ko yung naiwang empleyado. Habang umaakyat kami sa hagdan, pakiramdam ko ay palapit ng palapit yung umiiyak na boses. Hanggang sa pagdating namin sa ikalawang palapag, nakita namin na may babaeng nakaupo sa hagdan. Nakatalikod dito sa amin at umiiyak. Tumingin sa akin si Tito Nestor. Hindi raw ba namin kasama sa opisina yung babae? Sabi ko, hindi ko siya kilala. Tinawag ni Tito Nestor yung babae pero hindi ito lumingon. Nilapitan namin yung babae. Pero bago pa man namin siya marating ay bigla itong nawala. Napatigil kami sa paglalakad. Nagtaka kami kung saan nagpunta yung babae. Pero bago pa man namin ito mapag-usapan,
ay biglang nagparamdam na naman yung babae. Narinig namin na may umiiyak na naman mula sa itaas. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Ako yung unang dumating sa amin. Pagpasok ko pa lang parang may kakaiba na sa paligid. Yung ilaw, parang dim na parang may naglalaro. Binuksan ko yung computer ko at nagulat ako sa nakita ko. May wallpaper yung desktop ng computer. Hindi ko alam kung paano nangyari yon dahil wala naman yung wallpaper yon. Ang mas nakakatakot pa, yung wallpaper ay larawan ng isang babae. Hindi ko alam kung sino yung babae pero parang nakita ko na siya. Sinubukan kong palitan yung wallpaper pero hindi ko magawa. Nagre-restart yung computer kapag pinapalitan ko yung wallpaper. Maya-maya nagring yung telepono ko, sinagot ko. Pero wala naman akong naririnig sa kabilang linya. Ilang beses na nagring yung telepono ko, sinagot ko ulit. Pero wala pa rin akong naririnig. Sinubukan kong makinig ng mabuti. At doon ko narinig yung boses na parang nanggagaling mula sa napakalayong lugar. Umiiyak yung boses at paulit-ulit na sinasabi na tulungan ko raw siya. Binaba ko yung telepono. Sobrang takot ko, parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung puso ko parang gusto nang kumawala sa dibdib ko. Nakatitig lang ako sa telepono nung biglang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero narinig ko na naman yung boses na tumatawag sa akin. Nanggagaling ito sa hagdan. Lumabas ako ng opisina at sumilip sa hagdan. Wala naman akong nakita. Pero narinig ko na naman yung umiiyak na boses. Nanggagaling yun sa ibaba, bumaba ako at hinanap yung umiiyak na boses. Pero habang bumababa ako, ay palakas ng palakas yung boses. Hanggang sa narinig ko na naman ito sa ikalawang palapag. Pagdating ko sa ikalawang palapag, nakita ko na naman yung babaeng nakaupo sa hagdan. Umiiyak ito at nakatalikod sa akin. Parang may hinahanap siya o gustong iparating. Sabi ko, sino ka ba? At ano bang kailangan mo sa akin? Lumapit ako sa kanya. Pero bago ko pa man siya marating ay bigla itong tumayo. Hinarap niya ako. Doon ko nakita yung mukha niya. Siya yung babae na nasa wallpaper ng computer ko. Tumakbo siya papunta sa akin. Pero bago pa man niya ako marating ay tinulak ko siya. Napasigaw siya at nahulog sa hagdan. Narinig ko yung pagbagsak ng katawan niya sa ibaba. Tumakbo ako pababa at hinanap yung katawan niya, pero wala akong nakita. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng gusali. Paglabas ko, nakita ko na kumukurap yung mga ilaw sa bawat palapag. Tinawag ko si Tito Nestor. Sabi ko sa kanya, may multo sa hagdan. Sabi niya, alam daw nila yon. At ilang beses na raw nilang nakikita yung multo na yon. Ang sabi nila, baka raw ito yung multo ng mga empleyado na nahulog sa panaginip ni Mama. Parang siya yung nagpapakita sa mga empleyado bago sila mahulog. Hindi ko na hinintay na matupad yung panaginip ni Mama. Nagpaalam na ako sa trabaho at umuwi sa amin. Habang pauwi, para bang nabunutan ako ng tinik. Alam kong tama yung desisyon ko. Natutunan ko na hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga babala. Ako po si Jomar. May naalala lang akong kwento na nangyari sa akin nung mga 12 years old pa lang ako. Mahilig akong pumunta sa palengke nun. Kasi dati nung buhay pa si Lola ay nagtitinda siya roon. Kaya naman, kahit na wala na si Lola, ay palagi pa rin akong pumupunta sa palengke para maalala ko yung mga panahon na kasama pa namin si Lola. Maraming mga tindera roon na kakilala ni Lola. Minsan, nakikinig ako sa mga kwentuhan nila. May isang beses na pinag-uusapan nila yung tungkol sa ritual na makakausap ang mga patay. Sabi ng isang tindera, kapag daw nakapag-ritual ka ng maayos, ay makakausap mo ang kaluluwa ng kahit na sinong patay na tao. Basta alam mo kung saan siya nakalibing. Nakikinig lang ako nun sa kanila, pero sobrang interesado talaga ako. Parang may parte sa akin na umaasa na makakausap ko si Lola.
May isa sa kanila na nakapansin sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang makausap si Lola. Sabi ko, oo, kung pwede lang. Sabi niya bibigyan daw niya ako ng instructions basta gagawin ko raw yun sa storage ng palengke. Kasi may altar daw doon na hindi ginagamit. Sabi niya, magdala raw ako ng 2 puting kandila at 1 salamin. Sa unang gabi, dinala ko yung mga kandila sa storage. Ang dilim-dilim doon, parang may mga matang nakatingin sa'yo. Naglagay ako ng 2 puting kandila sa altar. Pagkatapos ay sinindihan ko. Tapos, tinutukan ko yung mukha ko. Nagdasal ako ng Our Father at Hail Mary. Tapos, tinawag ko yung pangalan ni Lola. Ilang beses kong tinawag yung pangalan niya. Pero wala naman nangyari. Nakaramdam lang ako na parang may mga anino sa paligid ko, na parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero wala naman akong narinig na boses o kahit na ano. Pero yung kaba ko grabe, parang may hindi tama. Sa pangalawang gabi sabi ko, baka hindi lang ako nag-concentrate ng maayos. Kaya ang ginawa ko, nagdala ako ng salamin. Nilagay ko yung salamin sa altar. Tapos doon ako tumingin habang tinatawag ko si Lola. Doon na ako nakakita ng kakaiba. Habang nakatitig ako sa salamin, ay unti-unting nag-iiba yung itsura ng mukha ko. Naging mukha ng isang matandang babae. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Napatili ako. Tumakbo ako palabas ng storage. Pero naisip ko na baka si Lola yon. Kaya bumalik ako. Pagbalik ko, ay may nakasulat sa salamin. Gumamit ako ng flashlight para makita ko ng maayos. Sabi sa salamin, Apo, mahal na mahal kita. Naiyak ako noon kasi alam ko na si Lola yon. Sa mga sumunod na gabi ay patuloy kong tinawag si Lola. Nung una, nakikita ko lang sa salamin yung mga salita na sinasabi niya. Pero sa mga sumunod na gabi ay naririnig ko na yung boses niya. Sinasabi niya na mahal niya ako at yung buong pamilya namin. Sinasabi rin niya na bantayan ko raw yung mga kapatid ko at maging mabait ako sa mga magulang ko. Isang gabi, pagpasok ko sa storage ay nagulat ako. Nagkahalat sa sahig yung mga kandila, may nakasulat sa lupa na pentagram. Tapos, sa gitna noon ay nakatayo yung salamin. Doon ko na-realize na hindi na si Lola ang kausap ko. Parang biglang lumamig yung paligid ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakatakot talaga. Imposible na si Lola ang gumawa ng mga yon. Ang alam ko ay isang masamang nilalang, ang nagkukunwaring kaluluwa ni Lola. Tumakbo ako palabas ng palengke, hindi na ako bumalik doon. Sa halip ay nagpunta ako sa bahay ng isang albularyo na kakilala ni Lola. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Sabi niya, mabuti raw at tumigil na ako sa pakikipag-usap doon sa salamin. Yung mga ganitong nilalang daw ay mahilig magkunwari para makapasok sa buhay ng tao. Binigyan niya ako ng rosaryo na may mga dasal na nakasulat sa mga beads. Sabi niya, suotin ko raw yun palagi para hindi ako maapektuhan ng mga nilalang na nagbabalat kayo. Sabi pa niya, karamihan daw sa mga nilalang na nagbabalat kayo ay mga demonyo. Kaya dapat ay maging maingat ako. Natakot ako noon. Kasi naisip ko na baka yung mga nakakausap ko ay hindi talaga si Lola. Baka isa lang itong demonyo na nagkukunwari. Nakakakilabot isipin na ang dami niyang nalalaman tungkol sa akin at sa pamilya namin. Paano kung gamitin niya ang mga nalaman niya para saktan kami? Mabuti na lang at wala naman nang nangyaring kakaiba sa pamilya namin. Simula noon ay natutunan ko na maging maingat sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Hindi lahat ng nagpapakita ay dapat pagkatiwalaan kahit pa mukhang kakilala mo sila. Ako si Dax. Nung college ako, nagtrabaho ako sa isang research facility na nasa gitna ng kagubatan. Nag-aaral ako noon ng medisina. Isa ako sa mga assistant ng mga scientist na nagre-research ng mga halamang gamot
na matatagpuan sa kagubatan na yon. Bawal ko sabihin yung pangalan ng facility, pero masasabi kong isa yon sa mga pinakamasayang trabaho na naranasan ko. Noong una, masaya ako sa trabaho ko. Maganda yung sahod, magaan lang yung trabaho at mababait yung mga kasamahan ko. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman yung kalungkutan at pag-iisa. Parang nawawala na yung excitement kasi wala akong makausap. Kasi walang signal sa lugar na yon, pati internet wala. Hindi ko makausap yung pamilya at mga kaibigan ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, nagbabasa ng mga libro sa library ng facility. Isang beses may nakita akong lumang journal na nakatago sa likod ng mga libro. Parang may kakaibang dating ito. Alam mo yung parang may tinatago itong sikreto. May nakasulat na pangalan sa cover. Dr. Manuel L. Hernandez. Nung tanungin ko yung mga kasamahan ko kung sino si Dr. Hernandez, sinabi nila na isa siya sa mga naunang researchers sa facility. Pero isang araw daw ay bigla na lang itong nawala. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Binasa ko yung journal ni Dr. Hernandez. Ang daming nakasulat doon. Tungkol sa mga research niya, mga personal na bagay, at mga kwento tungkol sa isang tagapagbantay ng kagubatan. Ayon sa journal, yung tagapagbantay raw ay isang kaluluwa na siyang nagbabantay sa buong kagubatan. Siya raw ang dahilan kung bakit nananatiling maayos ang balanse ng kalikasan sa lugar na yon. May nakadrawing na mapa sa journal. Nakalagay doon kung saan matatagpuan yung tagapagbantay. Naging interesado ako. Kaya sinundan ko yung mapa. Habang naglalakad ako sa kagubatan, ramdam ko yung kakaibang lamig ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim ng mga puno. Nakalagay doon na may isang altar sa gitna ng kagubatan. Doon ko raw matatagpuan yung tagapagbantay. Nung makita ko yung altar, tumayo ako sa harapan nun at sinabi ko na gusto kong makausap yung tagapagbantay. Biglang lumamig yung paligid. Tapos may nakita akong kaluluwa na naglalakad papunta sa akin. Nagtaka ako kasi hindi ko inaasahan na ganun lang pala kasimple ang lahat. Magpapakita agad yung tagapagbantay kapag tinawag mo siya. Pero hindi ko na lang pinansin yung pag-aalinlangan ko. Kinausap ko yung kaluluwa at tinanong ko kung ano ang maitutulong ko sa kanya. Natuwa yung kaluluwa. Sabi niya may nawawala raw siyang kwintas. Napulot daw ito ng isang tao at dinala sa bahay nito. Kailangan daw niya yung kwintas na yon dahil yun ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para mapanatili ang balanse ng kagubatan. Sinabi niya sa akin kung saan ko matatagpuan yung kwintas. Nagpaalam ako sa facility na uuwi muna ako sa amin. Nung gabing yon, pumasok ako sa bahay na tinuro ng kaluluwa. Nasa gitna yon ng kagubatan. Malaki yung bahay pero mukhang matagal na siyang hindi natitirhan. Habang hinahanap ko yung kwintas, may naririnig akong mga bulong. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Natatakot na ako. Gabi na kasi at gusto ko nang makaalis sa bahay na yon. Pero tiniis ko yung takot ko. Nung papalabas na ako, nakita ko yung kwintas. May anino na naglalakad papunta sa akin. Nung makita ko kung sino yon, ako. Ako yung nakita kong naglalakad papunta sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero naisip ko na baka yung kwintas ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin yon. Kaya kinuha ko yung kwintas at tumakbo palabas ng bahay. Nung makalabas ako, wala na yung anino. Tumakbo ako pabalik sa altar. Pagdating ko doon, hinihingal ako. Sabi ko sa kaluluwa, nakuha ko na yung kwintas niya. Pero bago ko pa man maibigay sa kanya, may narinig akong boses sa likod ko. Sabi niya, "Huwag mo ibigay sa kanya." Lumingon ako, may isa pang kaluluwa na naglalakad papunta sa akin. Sabi niya, siya raw yung tagapagbantay ng kagubatan. At yung kaluluwa na kausap ko ay isa sa mga kaluluwa na pinatahimik niya sa altar na yon. Naguluhan ako. Sino ba talaga ang totoo?
Parang pareho silang may kwento na mahirap paniwalaan. Niloloko lang daw ako ng kaluluwa at kung ibibigay ko sa kanya yung kwintas ay mas lalo lang itong magiging makapangyarihan. Natahimik ako. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero naalala ko yung pag-aalinlangan ko nung una kong makita yung kaluluwa. Parang napakadali niyang tawagin, kaya tumakbo ako palayo at hindi ko sa kanya binigay yung kwintas. Pero bago pa man ako makalayo, biglang nagdilim yung paligid. Parang may malamig na kamay na humawak sa akin. Nung magising ako, nasa gitna ako ng kagubatan. Walang tao, walang ilaw, at naririnig ko pa rin yung mga bulong. Parang wala na talagang pag-asa. Wala na yung kwintas at naririnig ko yung mga bulong na narinig ko sa bahay. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung mga bulong na yon. Hindi sila nawawala. Sinasabi sa akin ng mga doktor na may sakit ako sa utak. Pero alam kong hindi yun totoo. Nung makita ko uli yung journal ni Dr. Hernandez, doon ko lang nalaman na niloko ako ng kaluluwa. Isa pala sa mga kalokohan niya ay ang magpakilala bilang tagapagbantay ng kagubatan. At kapag naniwala sa kanya ang tao, ay hihingan niya ito ng kwintas. Ginagamit niya yung kwintas para makakuha ng mas maraming kapangyarihan at patuloy na linlangin ang iba. Marami na pala siyang nabiktima at isa na ako doon. May kakilala akong estudyante ng folklore. Tawagin na lang natin siyang Tita Lumen. Ang sabi niya, may nagpadala raw sa kanya ng liham na nag-uudyok sa kanyang pumasok sa isang bahay na may masamang reputasyon. Ang sabi raw sa liham ay, kung gusto mong makakita ng aswang ay pumasok ka sa bahay na ito. Ang sabi ni Tita Lumen, dati raw may nakatirang pamilya sa bahay na iyon, pero isang araw ay bigla na lang nawala ang lahat ng miyembro ng pamilya. Nung pasukin ng mga kamag-anak yung bahay, ay wala raw silang nakita kundi mga kalansay ng mga nawawalang pamilya. Ang hinala ng mga tao ay may aswang na pumatay sa pamilya at pagkatapos ay tinira ng aswang ang bahay. Simula noon ay wala nang gustong tumira sa bahay na iyon. Sa katunayan, kahit nga raw dumaan lang sa harap ng bahay ay walang gustong gumawa. Sabi ni Tita Lumen, alam naman daw niya na delikado ang gagawin niya. Pero dahil nga sa pag-aaral niya ay naglakas loob siyang pumasok sa bahay. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang mga sabi-sabi tungkol sa bahay na iyon. Ang sabi niya, 12:00 ng hating gabi siya pumasok sa bahay. Gusto raw niyang malaman kung totoo ba talaga yung mga kwento tungkol sa aswang, lalo na't bahagi ito ng pag-aaral niya. Pagbukas niya ng pinto parang may malamig na hangin na sumalubong sa kanya. Bumungad sa kanya ang isang mahabang lamesa na puno ng pagkain, yung parang may handa na hindi natapos, pero sobrang dilim at tahimik ng paligid. Parang may handa na hindi natapos. Ang sabi ni Tita Lumen, lumapit siya sa lamesa at tiningnan ang mga pagkain. Bulok na raw ang mga pagkain at may mga uod na. Tapos may narinig siyang mga boses na nag-uusap. Hindi raw niya maintindihan ang mga sinasabi ng mga boses dahil sabay-sabay ang mga ito. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, ay may naririnig siyang mga boses ng mga bata na naglalaro. Tapos may naririnig din siyang umaawit ng lalabay. Galing daw yung lullaby sa isang kwarto sa unang palapag. Binuksan niya yung pinto at nakita niyang may duyan sa gitna ng kwarto pero walang tao. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Doon naman daw ay may naririnig siyang umiiyak na babae. Sa bawat kwarto na binubuksan niya ay iba-ibang alaala ang nakikita niya. May mga kwarto na may mga laruan. May mga kwarto na may mga damit na nakakahalat sa kama. May mga kwarto na may mga libro na nakabukas sa mesa. Ang pinakahuling kwarto na binuksan niya ay may kama na puno ng mga journal. Kinuha niya yung mga journal at binuklat. May mga date yung mga journal at may mga nakasulat na mga tala tungkol sa aswang.
Dito raw nakasulat ang mga detalye ng sumpa na tumama sa ama ng pamilya. Ang sabi ni Tita Lumen habang binabasa niya yung mga journal ay may narinig siyang boses na tumatawag sa pangalan niya. Nanginig daw siya sa takot at nagdasal. Para bang hindi siya makapaniwala sa mga nakita at narinig niya. Yung puso niya, parang ang bilis ng tibok at hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Tapos, naramdaman niya na may humahawak sa balikat niya. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo at nakatakbo palabas ng kwarto. Pero ang sumunod na naaalala niya ay nasa attic na siya. Sa attic ay may nakita siyang isang susi na nakasabit sa dingding. Kinuha niya yon at narinig niya na may tumatawa sa loob ng mga pader. Bumaba siya sa basement at nakita niya yung pinto na may mga kalawangin na kandado. Naalala niya yung susi na nakuha niya sa attic at naisip niya na baka kaya may mga multo at presensya sa bahay na yon ay dahil sa pinto na yon. Kaya ang ginawa niya ay nilock niya yung pinto gamit yung susi. Habang nilolak niya yung pinto ay nakakarinig siya ng mga sigaw at ungol. Pero hindi siya nagpa-apekto, nilock niya yung pinto at hindi niya tinigilan hanggat hindi niya naririnig na nag-click yung susi. Pagkatapos niyang malock yung pinto ay nawala yung mga boses at presensya sa paligid niya. Lumabas siya ng bahay na yon ng umaga na. May dala siyang maleta na puno ng mga dokumento at liham ng aswang. Ang sabi ni Tita Lumen, hindi raw aswang ang pumatay sa pamilya na nakatira sa bahay na yon. Ang pumatay sa kanila ay yung ama mismo ng pamilya na naging aswang. Dahil sa sumpa, hindi na siya makontrol. Kaya nagawa niyang kainin ng pamilya niya, pati na rin ang mga bisita. Base raw sa mga journal na nabasa niya, yung ama ng pamilya ay isang taong aswang na biktima ng isang sumpa. Hindi raw talaga aswang yung ama, kundi isang taong isinumpa ng isang aswang. Kaya pala may handaan sa bahay ay dahil may bisita yung pamilya nung mangyari ang trahedya. Ang nangyari ay kinain ng ama yung buong pamilya niya at yung mga bisita. Yung mga kalansay na nakita, yun pala ang mga labi ng mga mahal niya sa buhay. Nakakatakot isipin na ganun kalupit ang sumpa. Ang sabi ni Tita Lumen, yung nalaman daw niya ang katotohanan ay mas lalo siyang naudyok na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gusto raw niyang mahanap ang ugat ng sumpa at matulungan ang iba pang biktima na hindi pa nakakalaya. Dahil gusto niyang malaman kung saan nanggaling ang sumpa na tumama sa ama ng pamilya at kung sino ang nagbigay nito. Para matulungan niya yung ama at iba pang tao na biktima ng sumpa na yon.